Kanina pa ako nakaupo dito sa sinasabi ni Divina kung saan silang dapat magkikita ng ka-chatmate niya. Pero ni anino ng lalaking sinasabi niya, wala pa akong nakita. Nangangawit na nga itong puwet ko sa kakaupo dito. Ay, kung hindi lang dahil sa kailangan ko ng pera, hindi ako papayag na makipag-meet sa ka-chatmate niya. Kakainis. Reklamo ni Chin habang naghihintay sa ka-chatmate sana ng kaibigan niya. Kung hindi lang ipinasa ni Divina ang mukha niya sa kanyang ka-chatmate, ay hindi siya pupunta doon. Para lang makipagkita. Binayaran pa siya ng 5K para lang pumayag siya. Hello miss, are you Chin Revis? Tanong ng babaeng kararating lang. Sino po kayo? Bakit niyo ako kilala? Nakataas kilay na sagot ni Chin. Ako ang ka-meet up mo miss. I'm Susan Jimenez. Nakangiting ani ng babaeng nasa harap niya. I'm sorry. Sa pagkakaalam ko kasi hindi babae ang ka-meet up ko kung hindi lalaki. Kaya sabihin mo sa akin kung sino ka at kung anong kailangan mo sa akin. Miss, napag-utusan lang ako ni Mr. William Ford. Kung hindi kita madadala siguradong wala na akong trabaho pagkatapos nito. Nakikiusap ang tingin ng babae kay Chin. I'm sorry miss pero hindi ako sasama sa'yo. Lalo pat hindi ang ka-meet up ko ang sumundo sa akin. Ayoko mapabilang sa mga nabibiktima ng human trafficking. Kaya sabihin mo sa nag-utos sa'yo na hindi ako sumama. Akmang tatayo na sa upuan si Chin nang pigilan siya ng babae. Wait miss. Tatawagan ko lang siya para kayong mag-usap. Please? Pakiusap ulit ng babae kaya wala sa sariling napaupo at napabalik si Chin sa inuupuan niya. Bilisan mo na para makaalis na ako. Mabuti pat pumasok na lang ako kanina Reklamo na naman niya. Miss Chin? Gusto ka makausap ni Mr. William. Pahablot na kinuha ni Chin ang cellphone para kausapin ang nasa kabilang linya. Hello, kung sino ka mang nag-utos sa babaeng to para sunduin ako. I'm sorry pero hindi ako sasama sa kanya. Baka mamaya, ikaw pang leader sa mga human trafficker Hindi naman kasi akong dapat na nandito dahil binayaran lang ako ng... Are you Chin Revis? Putol ng lalaki sa kanya. Ako nga, bakit? Wag mong susubukan na hindi sumama kay Susan. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong gagawin mo. Pinatay na ang tawag at ibinalik na niya ang cellphone sa babae. So, let's go miss. Huwag kang matakot kay sir. Matakot ka kung galit siya dahil iba yun magalit. Tila pananakot ng babae kay Chin, kaya wala sa sariling sumama siya rito. Huminto sila sa isang napakataas na building. Napalunok pa sa sarili niyang laway si Chin dahil bigla siyang kinabahan. Miss, yung boss mo ba ay masungit at nakakatakot? Tanong ni Chin kay Susan. Tulad ng sabi ko kanina Miss Chin, maliban kung galit yon ay hindi mo magugustuhan ang gagawin nun sa'yo. Sabi ng sekretarya habang papasok sila sa isang kondo. Pero hindi mo naman ako iiwan, di ba? Paninigurado niya sa sekretary. Tumangulang si Susan habang nakangiti. Malaking karangalan sa akin na sumama ka ngayon. Kaya salamat. Ligtas ng trabaho ko dahil sa'yo. Batid ang saya sa boses ni Susan. At nang makarating sila sa tapat ng pinto, ay binuksan yun ni Susan gamit ang duplicate ng susi. At marahang itinulak si Chin sa loob bago isineradong pinto. Sandali miss, bakit sinarado mong pinto? Sasamahan mo ko, di ba? Miss, buksan mo to! Sigaw ni Chin mula sa loob ng kwarto. I'm sorry Miss Chin pero bawal akong pumasok dyan Siguradong mapapagalitan ako ni Mr. Ford pag nakita niya akong kasama ako dyan sa loob. Paliwanag ni Susan sa dalaga. Hindi na naituloy ni Chin ang sasabihin pa sana niya nang makarinig siya ng rumaragas ang tubig. Agad na napalingon siya sa kanyang likuran habang kinakabahan. Divina, pag ako talaga napahamak dito makakatikim ka talaga sa akin. Banta ni Chin sa kaibigan niya. Kahit sa isip niya lang yun sinabi. Hindi pa tapos ang naliligo sa loob ng banyo, kaya't inilibot muna niya ang paningin sa loob ng kwarto. Halatang lalaki ang nagmamay-ari noon dahil sa mabangong amoy nito na panglalaki. Bakit kaya ni minsan ay hindi nagpakita sa video call ang ka-chatmate ni Divina? Ano kayang tinatago niya? Siguro ay pangit ang lalaking yun kaya takot siyang makita ang mukha niya. Sabi ni Chin sa sarili niya. Nagulat si Chin nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas doon ang isang lalaking nakabalot lang ng maliit na tuwalya, ang bewang nito. Nakayuko habang tinutuyo ng tuwalya ang ulo niya. Nang mag-angat ito ng tingin ay
Tila ipinako si Chin sa kinatatayuan niya. Hindi siya nakagalaw habang nakatingin sa mala-Adonis na lalaki. "Your Chin, huh?" Pati boses nito ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Chin. Diyos mio, bakit ang unfair naman yata na halos ibinigay sa kanyang lahat ng biyaya habang kami parang naiwan? Bulong ni Chin sa isip niya. Sa lalim ng iniisip niya ay hindi niya namalayang nakapagbihis na palang lalaki. "Sumunod ka sa akin." Malamig na ani ng lalaki. Saka palang natauhan si Chin pero hindi pa rin siya sumunod sa lalaki. "Kung ayaw mong sumunod, paglak ko nitong pinto, hindi ka na makakalabas pa riyan." Agad na gumalaw ang paa ni Chin at mabilis na sumunod sa lalaki. Nakasunod lang siya dito hanggang sa makalabas sila ng kondo. Sandali lang, saan tayo pupunta?" Kaagad na tanong niya sa lalaki na akmang sasakay na ito sa sasakyan. "Get in the car." Seryosong utos ni William kay Chin. Parang bumangon mula sa hukay ang boses nito, kaya hindi kaagad nakagalaw si Chin sa kinatatayuan niya. Pero nang matauhan ay tinaasan niya ng kilay si William. "Ano ka, Hilo? Sasakay ako riyan para dalhin mo ako sa gustong bumili sa akin? Akala mo ba hindi ko alam ang ganyang mga modus nyo?" Pagmamatigas ni Chin. Kaagad naman na tumalim ang tingin ni William kay Chin, pero parang wala lang ito sa dalaga at nakipagsabayan pa ito ng titig sa kanya. "What the hell are you saying, woman?" Madilim ang mukha ni William na nakatitig kay Chin. Bigla namang napaatras ang dalaga dahil sa kakaibang titig ni William sa kanya. Anong gagawin mo?" Tarantang tanong niya sa lalaki. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanya. "You, get in the car. Or what? Huwag mo nga akong takutin, hindi ako takot sa'yo." Sinamaan din niya ng tingin ng lalaki. Lihim na napangisi si William sa ipinakita ni Chin. Ever since, ngayon lang siya nakatagpo ng babae na kaya siyang suwayin at hindi natatakot sa kanya. Magsasalita pa sana si Chin nang mabilis siyang hinaklit ng lalaki at isinampay sa balikat nito. "Bitiwan mo ko! Ano ba?" Pagpupumiglas niya pero parang walang naririnig ang lalaki. Mabilis siya nitong ipinasok sa kotse at inilak ang pinto. Mabilis din itong umikot sa kabilang pinto at pumasok doon. Nang makaupo ng maayos ay dahan-dahan nang umandar ang sasakyan. "Ano bang problema mo? Ha? Saan mo ba ako dadalhin? Ayaw ko pang mamatay. May naghihintay pa sa akin pag uwi ko." Sigaw ni Chin sa loob ng sasakyan pero walang kibo ang lalaking katabi. Lalong wala itong pakialam sa sinabi niya. "Diretso tayo sa mansyon, Hari." Utos ni William sa driver. "Copy, sir." Hindi alam ni Chin kung anong sasabihin niya matapos marinig ang sinabi ng lalaki. May mansyon siya? Ibig sabihin? My goodness, ano ba itong pinasukan ko? Problemadong ani ni Chin sa sarili niya. Pagkapasok sa malaking gate ay isang tila palasyo ang nakita ni Chin. Namangha siya sa sobrang laki ng bahay, lalo na nang makapasok sila sa loob. "Good afternoon, Mr. Ford. Ito na ang kailangan mo." May ibinigay na papelang lalaki kay William na agad namang kinuha ng binata. "Sign it." Utos agad ni William kay Chin. "Ano bang kalokohan to? Bakit naman ako pipirma dyan sa papel na yan? Pwede ba? Kung ito lang palang ipinunta ko rito, mabuti pa't pumasok na lang ako sa trabaho ko eh. Tsaka di ba sinabi ko nang hindi ako ang dapat nakamit up mo, kung hindi ang kaibigan ko. Binayaran lang ako noon para makipagkita sa'yo dahil mukha ako yung ginamit niya habang magka-chat kayo. Hindi mo ba naiintindihan yun?" Galit na sabi ni Chin sa lalaki. "First of all, miss, you're Chin Rivas, right?" Napatang mo naman si Chin sa binata. "Hindi ka na pwedeng umatras pa. Kailangan mong pirmahan ang kontrata na yan dahil kung hindi, magiging 4 na milyon ang ibabalik mo sa akin sa perang naka-download na sa account mo. Di ba ang sabi mo, kailangan mo ng pera kaya paunang bayad ay nagpalagay na ako ng 500,000 sa bank account mo?" Nakangising sabi ng lalaki. "What?" "Yes, miss. So you can sign this and this." "Ano to? Ano tong isang marriage certificate?" Angil ni Chin habang tapos ng pinirmahan ng isang papel. "Binasa mo bang laman yung pinirmahan mo?" Napalunok sa sarili niyang laway si Chin dahil sa kabang nararamdaman niya. "Hindi ako pipirma dyan. Bakit naman ako magpapakasal sa lalaking ngayon ko lang nakita? At hindi ko naman mahal. Sa'yo na yung pera mo. Wala akong pakialam dyan. Kahit ikaw ang pinakamayaman, hindi ikaw ang lalaking gugustuhin kong makasama. Di baling mahirap ang asawa ko.
Basta't nagmamahalang kami habang buhay. Mahabang litanya ni Chin. Okay, ibalik mo sa akin ang pera ko ngayon din. Gusto ko, yung 4 million kaagad para makahanap naman ako ng kapalit mo. Kung ayaw mo naman talaga. Napamulagat ng mata si Chin sa sinabi ng lalaki. Oh my goodness, saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera? Ang pinakamataas na nahawakan ko na 10K lang. Problemadong sabi ni Chin sa isip niya. Diba mayaman ka? Bakit hindi ka maghanap ng pwede mong mabayaran? Ang dami naman dyan, diba? Mga magaganda at model pa. Kahit nga sikat basta mabayaran mo siguradong papayag yun. Bakit naman ako ang gusto mo? Okay, pwede ka nang umalis. Tumayo na si William pero kaagad siyang pinigilan ni Chin. Sandali, pipirma na ako. Kaagad na sabi niya at dali-daling pinirmahan ng papel. Good. Ngayong mag-asawa na tayo, gusto ko dito ka natitira sa mansyon. Kasama ako. Pero nag-aaral pa ako eh. Gusto ko pang makagraduate sa kolehiyo dahil yun ang pangarap ng magulang ko sa akin. May 3 buwan na lang ako para graduate. Pwede bang saka na lang ako titira dito pagkatapos ko ng kolehiyo? Lihim na napahanga si William sa dalaga. Okay. Maiksing sagot ni William kaya nakahinga ng maluwag si Chin. Paglabas niya ng mansyon ay nanlulumong napaupo siya hanggang sa nawalan siya ng malay. So you're really married now, huh? Nakangising sabi ni Arthur sa kaibigan niya. Yeah, and my first time na may babaeng tumanggi sa offer ko. Kung ibang babae siguro yun, siguro pumirma na kagad yun. Pero ibang isang yun, wala siyang pakialam sa nakikita niya. At lalong wala siyang pakialam sa ibabayad ko sa kanya. Kahit gaano pa ito kalaki. Gusto kong imbestigahan mo tungkol sa pagkatao niya at kailangan ko na ito bukas. Utos niya sa kaibigan. Nagkibit-balikat lang si Arthur bago nakipag-toast sa kanya. Nakakaisang lagok pa lang ng alak si William nang tumatakbong pumasok si Susan sa living area. Sir William, pasensya na po sa istorbo pero si Miss Chin po kasi nakita kong nakahandusay sa labas at wala ng malay. Agad na patayo si William at Arthur at nagmamadaling lumabas ng mansyon. Nakasunod naman sa kanila si Susan. What the heck? Bulalas ni William. Mabilis niyang binuhat ang dalaga at kaagad na sumakay sila sa kotse. Si Arthur na rin ang nag-drive papuntang ospital. Mabilis naman silang nakarating doon at kaagad na dinala sa emergency room si Chin. Sir, ako na lang po magbabantay kay Miss Chin. Presenta ni Susan sa boss niya. It's okay, umuwi ka na lang. Alam kong hinihintay ka na ng anak mo ngayon. Bukas ka na lang pumasok. Mabilis naman na tumango si Susan at umalis na sa ospital. What the heck? Why am I doing this damn thing? Nakatingin siya sa asawang nasa hospital bed. Asawa na niya ito dahil may marriage contract na sila. At legal yun dahil hindi yun peke. Ang gusto lang ni William ay magbayad ng magiging asawa para makaiwas sa babaeng gusto ng kanyang lolo para sa kanya. Marami na siyang nasubukan at tanging si Chin lang ang pumasa sa kanya. Maliban sa wala itong interes sa pera niya, ay tanging ito lang ang hindi nagkandara pa sa taglay niyang kagwapuhan. Kaya siya napahanga dito at alam niyang mapagkakatiwalaan niyang babae at gusto niya itong magdala sa magiging anak niya para gawing tagapagmana sa lahat ng ari-arian niya. Kaya lahat ay gagawin niya. Matuloy lang ang pinaplano niya. Sir, ako na lang po muna magbabantay kay Miss Chin. Magpahinga na lang po muna kayo. Sabi ni Harry sa amo niya. Okay, but don't call her Miss. Call her Mrs. Ford because starting from now, she's my wife. Understood? Copy po, sir. Magalang na sagot ni Harry sa amo niya. Okay, lalabas lang ako saglit. Bantayan mo siyang mabuti. Tumango lang si Harry saka lumabas si William. Pagkalabas niya ng pinto, ay siya namang dating ng doktor ni Chin. How is she, Doc? She's okay, Mr. Ford. Overfatigue lang siya dahil sa sobrang pagtatrabaho niya. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga para makabawi siya. May inireseta akong gamot sa kanya. Ikaw nang bahala magpainom sa kanya. Bili ng doktor kay William. Okay, Doc. Thank you. Nakasandal sa upuan ng sasakyan si William habang nakapikit nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makita ang caller, ay kaagad niyang kinansel ang tawag. Galit na itinapon ni Diana ang cellphone niya matapos i-reject ni William ang tawag niya kanina. Kanina niya pa itong kinokontak pero palagi itong out of coverage area. Tapos nung nakontak niya, ay hindi pa rin siya sinasagot nito. I hate you, William. I hate you.
Galit niyang sigaw mula sa kwarto niya. Ang maid na papunta sana sa kwarto ni Diana ay napabalik sa baba dahil alam niyang paggalit ang amo niya. Sa kanila nito inilalabas ang galit kaya paiba-iba ito ng maid dahil marami ang hindi nagugustuhan ng ugali ng amo nila. Pagkagising ni William ay lumabas kagad siya ng sasakyan. Nakaidlip siya saglit habang marami siyang iniisip. Where is she? Kaagad na tanong ni William kay Harry nang hindi makita si Chin sa higaan nito. Pasensya na sir, ayaw kasing papigil ni Mami. Umalis na ho siya kanina pa pagkagising niya. Nagmamadaling umalis eh. Paliwanag ng driver kay William. Napabuntong hininga naman ng binata habang napahilot sa sentido niya. Okay, let's go. Hinayaan na lang muna niya si Chin. Alam niyang babalik ito sa kanya pagkatapos ng 3 buwan. Pagdating ni Chin sa apartment nila, ay ang kaibigan kagad ang hinanap niya. Sinadya niya ito sa kwarto nito pero ganun na lang ang panlulumo niya nang wala na ito doon. Pati ang mga gamit nito ay hindi na niya nakita. So ito palang plano niya. Kaya niya yun ginawa sa akin. Napapikit pa si Chin dahil masama pa rin ang pakiramdam niya. Pero pilit siyang umalis sa ospital para kumprontahin sana ang kaibigan. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at naging mga buwan. Graduate na si Chin sa kinuha niyang kurso. Mag-isa lang siyang umakyat sa stage dahil hindi makakadalaw ang kanyang ina. Dahil may sakit ito. Masaya pa rin siya dahil sa wakas ay dininig na ang panalangin niya at nakapagtapos na siya. Congratulations Mrs. Ford, pinapabigay po ni Sir sayo. Mahinang ani ni Harry sa kanya. Hindi alam ni Chin kung ano bang dapat niyang maramdaman nang tinawag siyang Mrs. Ford ni Harry. Sa susunod, huwag mo akong tatawaging Mrs. Ford sa maraming tao. Ayokong may makakaalam na may asawa na ako at isang sikat na businessman pa. Nakangiting naintindihan naman ni Harry ang ibig sabihin ni Chin kaya nagpaalam na siya rito. Mula sa hindi kalayuan ay nakatayo si William habang nakatingin sa asawa niyang inaamoy-amoy ang bigay niyang bulaklak dito. Sir, naibigay ko na po sa kanya. Anong sabi niya? Napakamot sa kanyang ulo si Harry habang nilingon ng amo. Ang sabi po niya, wag ko daw po siyang tawaging Mrs. Ford pag nasa maraming tao. Ayaw niya raw po may makakaalam na asawa mo daw po siya. Biglang kumirot ang dibdib ni William sa sinabi ng driver niya pero hindi niya yan binigyan ng pansin. Let's go. Bukas mo na siya sunduin sa apartment niya. Umalis na si William habang nakasunod naman sa kanya si Harry. Dahil nagtitipid, ay nagluto lang ng pagkain na para sa kanya si Chin para i-celebrate ang pag-graduate niya. Nakipag-video call lang din siya sa kanyang ina at ipinakita ang katunayan na graduate na nga siya. Masaya ako para sa iyo anak. Kahit wala ako sa tabi mo nakuha mo pa rin makagraduate nang walang tulong mula sa akin. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Ma, huwag ka na pong umiyak. Para po sa iyong lahat ng pagsisikap ko. Para madala ko na po kayo dito sa Maynila. Maghahanap kagad ako ng trabaho para may maipadala ko sa iyo. Umiiyak lang si Lucia na tumango sa anak niya hanggang sa magpaalam na sila sa isa't isa. Kinabukasan, maagang ipinasundo ni William ang asawa niya para doon na tumira sa kanyang mansyon. Alam niyang darating ang lolo niya at si Diana, kaya pinakuha na niya si Chin sa apartment nito. Ang aga mo naman, mamaya pang napag-usapan namin utos niya po ma'am. Gusto na raw po niya kayong makasama kaya hindi na siya nakapaghintay pa. Nakangiting sabi ni Harry. Inirapan ni Chin ang driver ni William na ikinakamot nito sa ulo. Wag mo akong utuin kuya, alam kong hindi yan sinabi ni William sa'yo. Nakasimangot na sabi ni Chin. Natawa naman ng mahina si Harry nang iwan siya ng babae sa labas ng pinto. Sa wakas, nakatagpo rin si Mr. Ford na babaeng kaya siyang sabayan. Nakangiti niyang ani. Ay, kung hindi lang dahil sa siraulong Divina na yon, wala ako ngayon sa ganitong sitwasyon. Pero ano bang magagawa ko? Saan naman kaya ako hahanap ng 4 na milyon kung aatras ako? Matapos mag-impake ay lumabas na ng apartment niya si Chin. Sinalubong naman siya ni Harry at kinuha ang kanyang maleta para ito na ang maglagay sa likod ng sasakyan. Kuya, anong ugali meron si William? Ano yung mga ayaw at gusto niya? Tanong ni Chin sa driver. Kaagad naman siyang sinagot nito. Nakikinig lang si Chin sa driver hanggang sa makarating sila sa mansyon ni William. Good morning, senyorita. Bati ng mga katulong kay Chin na makapasok siya sa loob.
Ay, wag niyo ho akong tawaging senyorita. Hindi naman ho ako mayaman eh. Chin lang po ay okay na sa akin. Kaagad na putol niya sa mga ito. Agad naman na tumango ang mga ito at pinagtulungan nilang dalhin ang mga gamit niya sa kanilang kwarto ni William. Sandali lang po, kanina pong kwarto to? Tanong ni Chin sa mga katulong. Sa lahat kasi ng kwartong nando doon, ay yun lang ang naiiba ng pintuan. Ito po ang master's bedroom, ma'am. Ipinagbilin po ni Senyorito William na dito kayo ihatid. Paliwanag ng katulong. Natawa na lang si Chin na naiiling. Ang galing at kinakarir pa niyang pagiging mag-asawa namin. Okay, sige, pwede na kayong umalis. Ako nang bahalang mag-ayos sa mga gamit ko. Kaagad namang ngumiti ang dalawang katulong. Sige po, Ma'am Chin. Tatawagin ka na lang po namin kapag kakain na. Salamat. Tumango lang ang mga katulong at umalis na. Pagkapasok ni Chin sa loob ng kwarto, ay napakaaliwalas at sobrang laki ng kwarto na yon. Hindi lang siya maganda kundi sobrang ganda pa nito. Biglang nanliit si Chin sa sarili niya. Naisip niyang hindi siya bagay doon dahil lupa lang siya at langit ang asawa kuno niya. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon si William. Walang emosyon ang mukha nito at diretso lang ito sa kinuupuan niya. Mabutit nandito ka na. Kaagad na bungad nito sa kanya. Hindi ba ako pwedeng sa ibang kwarto matulog? Huwag mo sabihing sa iisang kama lang tayo matutulog niyan. Turo ni Chin sa kama ni William. No, sa sahig ka matutulog. Ayokong may kasama sa kama. Don't worry, maraming comforter dyan para magamit mo. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng kwarto. Darating ang lolo at ang babaeng gusto niya ipakasal sa akin. Panindigan mong asawa kita. At lahat ng nandito sa loob at labas ng kwartong to, pwede mong gamitin kung gusto mo. Dahil simula nang maging Ford ka, ay may karapatan ka na ritong maging buhay, Reyna. Yan ang pangako ko sa'yo. Diretsyong sabi ni William sa asawa niya. Asawa mo lang ako sa papel at walang kahit na anong namamagitan sa ating dalawa. Kaya hindi ko matatanggap ang offer mo. Kung hindi mo lang ako tinakot ng pagbabayarin ng 4 na milyon aatras ako. Di ako magpapakasal sa'yo. Hanggang kailan tayo magpapanggap na mag-asawa? Seryosong tanong ni Chin kay William. Hindi alam ni William kung bakit ganoon ka-confident ang asawa niya. Sa kabila ng yaman niya ay hindi man lang ito nagkakaroon ng interes sa kanya at sa kanyang pera. Marunong ako magtrabaho at kumita ng pera. Kung iyan ang iniisip mo, alam kong hiram lang ang pagiging asawa ko. Kaya kahit konti, hindi ko nilalagay sa isip ko na asawa mo ko. Kung nandito tayo sa mansyon, asawa mo ko. Pero pagdating sa labas, you're not my wife, tama ba? Kaagad na iniiwas ni Chin ang tingin niya kay William. Hindi niya kayang salubungin ang mapang-arok na tingin ng asawa niya. Inside and out of this house, you are my wife. That marriage contract is not fake. Kaya kung hanggang kailan kita magiging asawa, ako lang ang nakakaalam nun. Diretsyong sabi ni William. Ano? Pero wala naman sa kontrata yan, di ba? Tarantang tanong ni Chin sa asawa. No, nasa contract yan. Makakawala ka lang sa akin kung kailan ko gusto. Tumayo na si William at isa-isang hinubad ang damit niya para maligo. Sandali, anong gagawin mo? Ba't ka naguhubad? Tarantang sabi ni Chin pero parang walang narinig si William. Tuloy-tuloy lang na hinubad nito ang mga suot niya. Kaya napapikit at naitakip ni Chin ang dalawang kamay sa kanyang mga mata. Gusto namang humalakhak ni William sa reaksyon ng asawa niya. Ang cute kasi nitong tignan na animoy hindi pa nakakakita ng lalaking nakahubad sa harapan niya. Open your eyes, wife. Panunokso ni William sa asawa niya pero umiling-iling lang si Chin. Kusang gumalaw ang kamay ni William at kinuha ang kamay ni Chin na nakatakip sa mga mata nito. Ayaw pa rin dumilat ni Chin kahit wala na ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Baka makakita siya ng hindi karapat-dapat na makita. Nang wala nang marinig at wala nang humahawak sa kanya, ay saka palang unti-unting nagmulat ng mata si Chin. Pero gano'n na lang ang pagkagulat niya nang halos isang dangkal na lang ang layo nito sa mukha niya. Hindi makapagsalita si Chin. Parang umurong ang dila niya habang nakatitig sa perpektong mukha ng asawa niya. Habang si William ay biglang napalunok nang matitigan ng husto ang labi ng asawa. Hanggang sa hindi na niya napigilan pa at kaagad na sinakop ang labi ng asawa. Kusang tinugon ni Chin ang halik nito. Hindi niya alam kung anong dumapo sa katawan niya
at hindi niya matanggihan ang asawa. Nang parehong kapusin sa hininga, ay saka palang naghiwalay ang labi ng dalawa. "Your lips is like candy. I want to taste it again." Mapanuksong sabi ni William sa asawang namumula na ang pisngi dahil sa hiya. Gustong batukan ni Chin ang sarili kung bakit bumigay kagad siya sa halik ng asawa niya. Hanggang sa oras na yun ay ramdam pa rin niya ang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa hiya. Tanghali na nang dumating ang dalawang bisita sa mansyon ng mga Ford. Masayang pumasok doon si Diana habang nakasunod naman sa kanya si Don Marcelino, ang lolo ni William. "William!" Masayang tawag ni Diana sa lalaki nang makita niya ito sa may hagdan. Gustong yakapin ng dalagang lalaki pero kaagad siyang napaurong nang may bumaba pa galing sa taas. Nang lingunin ni William ang bumababa, ay matamis siyang ngumiti dito hanggang makarating ito sa kinatatayuan niya. "Are you ready?" Malambing niyang ani sa asawa na tinanguan lamang nito. Ipinulupot niya ang kanyang kamay sa bewang ni Chin at sabay na silang naglakad sa sala papunta sa lolo niya at nilagpasan lang si Diana. Galit na nilingon ni Diana ang dalawa at matalim na tinignan si Chin mula sa likuran. Kung baril lang siguro ang titig niya, siguradong patay na si Chin ngayon sa kinatatayuan niya. Nakaupo sa kabilang sofa si Chin at William habang si Diana naman ay nasa kalapit ng matanda. "Alam mo naman siguro kung anong pinunta ko rito, William, hindi ba?" Ang kaninang galit na mukha ngayon ay umamo na matapos marinig ang sinabi ng matanda. Inaasahan na ni Diana na siya ang ipapalit ng matanda sa babaeng katabi ni William. "I know, Lo. Pero alam mo rin naman na wala akong gusto sa babaeng gusto mo para sa akin." Mahinahon na sabi ni William. "Pero ako pa rin ang nasusunod, hindi ba?" Mas lalong ngumiti si Diana kay Chin at proud na siya ang gusto ni Don Marcelino para sa apo niya. "No, Lo. I have my own life and I have my own love and I have my own decisions. This lady beside me is my wife, Chin Revis. Kaya hindi mo na..." "No! Hindi siyang nababagay sa iyo, William. Ako ang mas nababagay sa iyo at hindi ang babaeng yan." Duro ni Diana kay Chin. "At saan mo naman napulot ang babaeng yan? At ano ang pinakain niya sa iyo para pakasalan mo siya? Sige nga. O baka naman binayaran mo siya para maging asawa mo? I know you, William. Talagang gagawa ka ng paraan para hindi ka makasal kay Diana. Right?" Mahinahon na sabi ng matanda sa apo niya. "Mawalang galang na po pero nagkakamali po kayo. Hindi po ako binayaran ng apo niyo para maging asawa niya. Hindi ko naman po kailangan ng pera niya dahil kaya ko namang kumita ng pera sa sarili kong sikap. Isa pa, nagmamahalan po kami ni William. Kaya ako nagpakasal sa kanya." Diretsyong sabi ni Chin sa matanda. Napatitig ng husto ang matanda sa babaeng nagsasalita. "Really, iha? Pasensya ka na at hindi ako naniniwala sa iyo. Isa pa, ayokong may lupa na umaakit sa pamamahay ng mga Ford. At tatandaan mong gagawin ko ang lahat. Magkahiwalay lang kayo ng apo ko." "How dare you? Wala kang karapatan na kontrolin ang buhay ko. Kung sino man ang gusto ko at ayoko." Galit na sabi ni William. Ang kaninang mahinahon na boses ngayon ay naging mabangis na. "Love, relax ka lang. Huwag mo na siyang patulan. Lolo mo pa rin siya kahit na anong mangyari." Pagpipigil ni Chin sa asawa niya. Agad na lumambot ang ekspresyon ni William nang yakapin siya ng asawa. Pakiramdam niya ay nare-relax siya kapag yakap siya nito. Habang si Diana naman ay matalim na tingin ang ibinibigay niya kay Chin. Tumayo na si William, sumunod na rin si Chin. "Excuse me po, Lolo, maiwan na po muna namin kayo. Mukhang kailangan ng apo niyong pampalamig ngayon eh." Simple pa siyang ngumiti sa matanda at nang dumako kay Diana ang tingin niya, ay kaagad niyang inirapan ito. Pagdating sa kanilang kwarto, ay kaagad na bumitaw si Chin sa asawa niya at umupo sa kama. Saka pa lang niya naramdaman ang pangangatog ng tuhod niya dahil sa kaba. "Ang galing mo palang umarte. Good job." Inirapan ni Chin ang asawa dahil hindi pa rin nawawala ang kaba niya. "Maganda naman yung babaeng gusto ng lolo mo na maging asawa mo ah. At tingin ko naman parehas kayong mayaman. Bakit hindi ka nilang magpakasal sa kanya?" Sabi ni Chin na nakaupo sa kama. "I don't like her. That's why ikaw ang pinili ko. And thank you." Mahinahong sabi ni William. "Walang thank you sa akin. Alam mong may bayad yon.
Diretsyong sagot ni Chin. Naiiling na tumungo sa mesa si William. Pinirmahan ng tseke saka ibinigay kay Chin. Bayad mo. Nilapag niya ang tseke sa kama at umupo rin doon. Napatitig naman si Chin sa hawak niyang tseke. Malaking pera na to para makapagpatayo ako ng maliit na negosyo Para hindi na mahirapan si mama. Salamat dito Alam ni Chin na parang binenta na niyang sarili niya para sa pera. Hindi niya yun pinangarap pero wala na siyang magagawa dahil pumirma na siya sa kontrata na dapat sana'y para kay Divina. Maghahanap sana ako na mapapasukan Pwede kitang ipasok sa kumpanya kung gusto mo. Hindi na, ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo kaya mag-a-apply ako sa sarili kong sikap. Pero obligasyon ka namang buhayin ka at pagbigyan ka sa kung ano man ang gusto mo. Umiiling-iling si Chin. Tama na tong binayad mo sa akin. At dahil sadyang matigas din ang ulo ni Chin, ay wala nang nagawa pa si William para pigilan ng asawa niya. Pagsapit ng gabi, matapos mag-half bath ni Chin, ay humiga na siya sa sahig. May mga comforter naman na ibinigay si William sa kanya, kaya yun ang ginamit niya. Nakahiga na rin si William sa kama niya at pinakiramdaman ng kasama niya. Mahimbing nang natutulog si Chin nang bumangon si William mula sa kama. Nang tignan niya ang asawa ay mahimbing na ang tulog nito. Noon pa lang natitigan ni William nang malapitan ang mukha ng asawa niya. Mula sa mapupulang labi at matangos na ilong nito na bumagay sa kanya. At ang mukha nitong animoy alagang-alaga sa kung anumang pampaganda. Hindi maiwasan ni William na humanga dito. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay nagustuhan na niya ang ugali nito. Kaya siya nagpursige na mapapirma ito sa kontrata. Kinabukasan pagkagising ni Chin ay nagtataka siya kung bakit nasa kama na siya at wala na si William sa loob ng kwarto. Kaagad niyang sinipat ang sarili niya pero ganun pa rin naman ang suot niya. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Matapos maligo ay nagpa siya na si Chin na bumaba na. Mag-a-apply kasi siya ng trabaho. Ma'am Chin, nakahanda na pong pagkain niyo. Ipinagbilin din po ni Sir na nauna na daw po siyang umalis dahil may maaga raw po siyang meeting ngayon. Sabi ng katulong sa kanya. Tumangulang siya rito at kaagad nang kumain. Pagkatapos niyang kumain ay lumabas na siya ng kusina at nagulat siya nang makita kung sinong nasa living area. Napabuntong hininga siyang lumapit at akmang magmamano sana sa matanda. Pero hindi ibinigay nito ang kamay niya. Napahiya ako dun Mahina niyang ani sa sarili. Kaya umupo na lang siya sa katapat ng matanda. Wala na po dito si William nasa kumpanya na po siya. Magalang niyang ani sa matanda. I know. At hindi siyang ipinunta ko rito. Kung hindi ikaw. May kailangan po kayo sa akin? Name your price. Ibibigay ko sa iyo para layuan mo lang ang apo ko. Hindi ikaw ang nababagay sa kanya. Napabuntong hininga si Chin habang nakatingin sa matanda. Hindi mo na po ako kailangang bayaran. Kung gusto kong malayo sa akin ang apo mo, siyang kausapin mo dahil siyang humahabol sa akin at hindi naman ako. Pero kung sasabihin mong akong lumayo sa kanya, pasensya ka na po Hanggat hindi ako binibitawan ng apo mo, mananatili ako sa tabi niya. Kung wala na po kayong kailangan, pwede na po ba akong umalis? Magandang umaga po pala sa inyo. Yumuko naman si Chin bago niya iniwan ng matanda sa sala. Nakarating sa ina-applyan na kumpanya si Chin at matyagang naghintay para ma-interview. Hindi naman siya nababagot dahil marami naman silang aplikante. Miss Chin Revis? Tawag ng isang assistant sa kanya. Tumayo si Chin at sumunod sa babae. Kaagad naman siyang in-interview ng taga-HR. Matapos interviewin ay masayang lumabas ng opisina si Chin dahil tanggap siya. Kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan si William. Hello William! What happened? May nangyari ba? Kaagad na bungad ni William sa kanya nang sagutin nito ang tawag niya. Wala naman pero sa ina-applyan ko meron dahil tanggap na ako sa trabaho. Masaya niyang sabi sa asawa. Oh really? So ipapasundo kita dyan kay Harry para mag-celebrate tayo. Don't worry, ako nang gagastos. Kahit hindi nakikita ang asawa ay tumangulang si Chin. Sige. Matapos sabihin kung nasan siya ay pinatay na niyang tawag. Saka napabuntong hininga. Anong nakain mo, tinawagan mo siya? Sira ka ba? Sabi ng kabilang bahagi ng isip ni Chin. Napakamot siya sa noo at hinihintay na lang niya ang pagdating ni Harry.
Pagdating sa restaurant kung saan naghihintay si William, ay ngumiti siya kagad dito. Nag-order na ako ng pagkain natin. Congratulations! Mabuti naman at tinanggap ka kagad. Masayang sabi ni William sa asawa niya. Oo nga siguro si Lolo nagbigay swerte sa akin. Wala sa sariling sabi ni Chin. What do you mean? Pinuntahan ako kanina ni Lolo sa mansyon. What? May ginawa ba siya sa'yo? Pinagsalitaan ka ba niya ng masama? Nag-aalalang tanong ni William. Hindi, okay lang, huwag ka mag-alala. Tell me the truth. Anong sinabi ni Lolo sa'yo? Hindi siya magsasayang ng oras ng walang dahilan. Dodoblehin niya daw ang bayad sa akin kung lalayuan kita. Damn that old man! May pagpipigil na sabi ni William. Mabilis na dumilim ang mukha niya at nakakuyom ang kamao na nakatingin sa dalaga. William, huwag ka na magalit sa kanya. Hindi naman ako pumayag Sinabi ko naman sa kanya na kung gusto niyang malayo ako sa'yo, ikaw ang kausapin niya. Siyempre may pangako ako at tutuparin ko yon. Agad na lumambot ang ekspresyon ni William nang marinig ang sinabi ng asawa niya. Akala niya ay nadala na ito ng lolo niya at ngayon niya napatunayan na iba nga si Chin sa mga nakilala niya. Pagdating ng order nila ay kaagad na kumain na sila. Kumain ka ng marami, masyado ka ng mapayat. Puna ni William sa katawan ng asawa niya. Walang masama sa katawan ko, ang sexy ko kaya. Look who's here! Kaagad na naputol ang sasabihin pa ni Chin nang dumating si Diana. Hello William, akala ko ba mapili ka? Bakit ang kasama mo nangangamoy basura? Agad na umasim ang mukha ni Chin nang marinig ang sinabi ni Diana tungkol sa kanya. Diana, pwede ba? Ayoko ng gulo ngayon. Kaya kung pwede wag kang mag-iskandalo rito. Umakain ako Wow! May hiya ka pa pala ngayon? Matapos mong agawin ang fiancé ko? Galit na anin ni Diana. Diana, stop it! Oh, come on William. Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba? Ako dapat ang asawa mo. Pero inagaw ka ng hampas lupang yan. Lumakas na ang boses ni Diana. Kaya sa kanila natuon ang atensyon ng mga naroroon. Maging si Chin ay naikuyom na lang niya ang kanyang kamao. Dumilim ang mukha ni William at matalim na tingin ang ipinukol kay Diana. Pero wala itong pakialam sa tingin niya. Let's go. Sa bahay na lang tayo kumain. Hinila na niya si Chin pero nakakailang hakbang pa lang sila nang magsalita ulit si Diana. Hindi ko akalain na magkakagusto ang isang William Ford sa isang hampas lupa. Hindi kayo bagay dahil puti ka lang at langit si William. Gold digger biatch. Napahiyaw ang lahat nang mabilis na kumilos si Chin at mabilis na dumapo ang palad niya sa mukha ni Diana. Wala kang karapatan na sabihan ako ng gold digger ako dahil wala akong pakialam sa pera niya. Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit niya ako pinakasalan? Dahil mahal niya ako at hindi ikaw. At bago ko makalimutan, dumapo pa ang isang sampal sa mukha ni Diana. Para yan sa pangiinsulto mo sa akin. Mabilis na naglakad pabalik si Chin kay William at siya na mismo ang humila dito. Pagdating sa kotse ay bigla na lang tumulo ang luha ni Chin. I'm sorry kung pinatulan ko siya. Hindi ko lang kasi gusto yung sinabi niya dahil hindi. Hindi na naituloy pa ni Chin ang sinabi niya nang kabigin siya ng asawa niya at hinaplos ang likod niya. It's okay. Don't worry, hindi ako galit. Pero sa susunod kung papatulan mo siya, wag sa maraming tao. Baka may makakita sa inyo at sabihin nilang war freak ang asawa ko. Natatawang sabi ni William. Kaagad naman nakasimangot si Chin dahil sa pagtawa ng asawa niya. Kinuha ni William ang cellphone niya, tinawagan ng kaibigan. Linisin mo ang kalat sa restaurant na pinanggalingan namin. Ayokong umabot sa social media. Ibinaba ni William ang tawag at ibinalik sa asawa niya ang kanyang tingin. Lumipas sa mga araw ay naging maayos naman ang trabaho ni Chin. Pero hatid sundo pa rin siya ni Harry dahil iyon ang gusto ni William. Mula kasi nang mag-away si Chin at Diana ay hindi na niya hinahayaan na mag-commute ang asawa niya. Wala pa rin namang nakakaalam na may asawa na siya at si William Ford pa dahil agad na inayos ni Arthur ang naging kalat nila ni Diana noon. Isang araw habang nasa mansyon si Chin, wala siyang trabaho ay dumating ang lolo ni William at tulad ng dati ay siya pa rin ang kinausap nito.
Kung pumunta po kayo rito para alokin po ulit ako ng pera, pasensya na po kayo pero hindi ko po yun matatanggap. Mahinahong sabi ni Chin. 10 milyon. Dadagdagan ko pa yan kung hindi yan sapat sa'yo. Basta layuan mo lang si William. Napapikit si Chin bago sinagot ng matanda. Alam kong malaking bagay ng perang yan para makapag-umpisa ako ng bagong buhay. Pero pasensya na po kayo Hindi niyo po kayang bayaran ng pagmamahal ko sa apo niyo at ang buong pagkatao ko. Lalayo po ako para sa ikatatahimik niyo pero hindi ko po kailangan ng pera mo. Isang bagay lang pong hihilingin ko sa iyo na sa paglayo ko, kung hahanapin man ako ng asawa ko, sana wag mo siyang pigilan. Kung totoong mahal mong apo mo, hayaan mo siya kung saan man siya masaya. Huling sabi ni Chin bago siya nagpaalam sa matanda. Umakyat siya sa kwarto nila at nag-impake ng mga gamit niya. Mga importante lang ang dinala niya. Matapos mag-impake ay ibinalik niya sa ilalim ng kama ang kanyang maleta at lumabas siyang muli para magluto ng hapunan nila. Sinabihan na rin niya ang katulong na siya na lang ang magluluto ng pagkain nila. Magdadalawang buwan pa lang siyang nakatira sa mansyon kasama si William, pero alam niya sa sarili niyang may kakaiba na siyang nararamdaman sa asawa niya na pilit niyang sinusupil. Pero ganun pa rin at mas tumitindi pa ito dahil sa pinapakitang kabaitan ni William sa kanya. Sa kabilang banda, panay ang tawa ni Arthur sa naging confession ng kaibigan sa kanya. Nasa isang bar kasi sila dahil nagyaya si William sa kanya. So, tinamaan ka na rin sa asawa mo no? At kinain mo nang sinabi mo na hindi ka may in love sa kanya. Well, kahit sino naman siguro pag nakasama mong babaeng yun talaga may in love ka. Hindi lang mabait si Chin, maganda rin to at kayang kumita ng pera para sa kanyang sarili. Marami na akong nakatagpong babae na mas maganda pa sa kanya. Pero iba talaga yung asawa ko Nasa kanya na hinahanap ko na hindi ko nakikita sa iba. Pero hindi ko kayang sabihin kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya. Nahihiya ako at ayokong marinig mula sa kanya na hindi niya ako mahal. Ayokong mabasted in short. Humalakhak muli si Arthur at tinutokso ang kaibigan niya. At kailan ka pa naging torpe bro? Alam kong hindi mo makuha ang santong dasalan niyang asawa mo. Di kunin mo sa santong paspasan. Sabay tawa ni Arthur. Naiiling na lang din si William sa kalokohan ng kaibigan. Dahil sa may tama na si William, ay niyaya na niya ang kaibigan na umuwi na sila. Pareho naman silang may driver kaya okay lang kahit nakainom sila. Pagdating sa mansyon ay pasuray-suray na pumasok siya sa loob ng mansyon. Sakto namang lumabas mula sa kusina si Chin at bumungad sa kanyang asawa niyang nagpasuray-suray. Mabilis niya itong nilapitan at hinawakan. Ano bang nakain mo't uminom ka? Alam mo bang hindi yan nakakabuti sa katawan? Huwag kang magpabaya dahil hindi porket may pera ka, hahayaan mo na lang na magkasakit ka. Pangangaral ni Chin sa asawa niya. You're so noisy. Maiksi nitong sagot sa asawa niya. Naiiling na lang si Chin habang akay ang asawa paakyat sa hagdanan. Huwag ka namang magpabigat dahil ang bigat-bigat mo. Reklamo niya sa asawa. Hinihingal pa siya nang makarating sila sa taas kung saan naroroon ang kanilang kwarto. Magpahinga ka na. Naghanda pa naman sana ako ng hapunan natin dahil gusto kong makasalo ka. Pero mukhang hindi na yun makakain pa. Mahinang ani ni Chin. Bago inihiga ang asawa, hinuban niyang sapatos ni William at medyas. Matapos niyang punasan ng paa nito ay sunod naman sana niyang huhubarin ang damit ng asawa niya. Pero hinawakan ni William ang kamay niya at kinabig siya papunta sa kanya. William! Nauutal na sabi niya ng isang dangkal na lang layo ng mga labi nila. Namumungay ang mga mata ni William na nakatingin sa asawa. Kumakabog naman ng husto ang dibdib ni Chin dahil sa paraan ng pagkakatitig ni William sa kanya, hanggang sa tuluyan ng maglapat ang labi nilang dalawa. Ang marahang paghalik ni William sa kanya ay naging mapaghanap na. Mula sa labi ay bumaba patungo sa kanyang leeg ang halik ng asawa niya na siyang ikinaungol niya. Gustong pigilan ni Chin ang asawa, pero ayaw kumilos ng katawan niya. Binalot na ng matinding init ang katawan ni Chin at nakipagsabayan na rin siya sa galaw ng kanyang asawa. At sa gabing yun ay tuluyan na niyang naisuko ang kanyang sarili sa kanyang asawa. Parehas nilang narating ang rurok ng tagumpay. Dahil sa pagod at dala ng kanyang nainom,
ay agad nang nakatulog si William habang gising naman si Chin. Babaunin kong masayang gabi na to sa aking pag-alis, William. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin at sa pag-intindi mo sa akin. I love you. Huling bigkas niya bago kinuha ang kanyang maleta sa ilalim ng kama. Hey! Balita ko, iniwan ka na ng asawa mo ah. Sabi ko na nga ba't hindi ka mahal ng babaeng yun? Don't worry William, nandito naman ako para gampanan ng papel ni Chin sa buhay mo. At mas higit pa ron na ibibigay ko sa iyo dahil mahal na mahal kita William. Get out! Malamig na utos ni William sa babaeng kapapasok pa lang sa opisina niya. William, I know na hanggang ngayon hinahanap mo pa rin ang asawa mo. Pero papatunayan ko sa iyong mas karapat-dapat ako kaysa sa kanya para maging asawa mo. Mabilis na kinabig ni Diana ang batok ng lalaki at siniil ito ng halik. Pero napadaing na lang siya nang malakas siyang itulak ni William kaya't malakas siyang nalaglag sa sahig. Ouch! Daing ni Diana pero walang pakialam si William sa kanya. Get out! Malakas na sigaw ni William habang itinuro ang pinto. Nahintatakutan naman si Diana nang makitang nagliliyab sa galit ang mga mata ni William na nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumabas sa opisina nito dahil para na siyang kakainin ng buhay ni William. Samantalang sa probinsya kung nasaan si Chin ay nahihirapan na siyang maglakad dahil sa laki ng tiyan niya. 7 buwan pa lang ipinagbubuntis niya pero nahihirapan na siya dahil kambal ang ipinagbubuntis niya. Oh, anak, sabi ko naman sa iyo ako nang gagawa niyan dahil baka mahirapan ka pa. Sabi ng kanyang ina. Hayaan mo na ako ma, kailangan ko rin kasing makapag-exercise para hindi ako mahirapan pag nanganak na ako. Sagot niya sa kanyang ina. Bakit ba kasi ayaw mo pang kumuha ng makakatulong sa atin para may magbubuhat ng mga yan papasok dito sa loob? Ma, kaya ko naman po Saka na lang tayo kumuha kapag nanganak na ako kasi wala kang kasama dito. Mula kasi nang umalis si Chin sa mansyon ng mga Ford, ang nakuha niyang pera kay William na ibinayad sa kanya ay ipinatayo niya ng sari-sari store. Hindi man kalakihan ay mabenta naman ito, kaya madali niya itong napalago. Sa loob lang ng ilang buwan ay lumaki na ang sari-sari store nila ng kanyang ina. Marami siyang narinig na mga masasakit na salita mula sa kanilang mga kapitbahay. Pero hindi niya ito pinansin pa dahil alam naman niya sa sarili niya kung ano ang totoo. Alam din ng ina niya ang dahilan kung bakit siya nabuntis. Kaya sa halip na pagalitan at pagsalitaan ng hindi maganda, ay sinuportahan na lang niya ito at tinanggap ng buong puso. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa kanyang ina. Yo, bro, kamusta ka na? Kaagad na bungad ni Arthur sa kanya nang makapasok ito sa opisina niya. Alam mong hindi ako magiging okay hanggat hindi ko nakikita ang asawa ko. Mahal na mahal mo talaga siya no? Pero alam mo bang may balita na ako sa asawa mo? Agad na patayo si William nang marinig ang sinabi ng kaibigan niya. Oh, tignan mong laman yan. Kaagad dinampot ni William ang brown envelope na inilipag ng kaibigan at kaagad na binuksan yon. Halos mapaluha si William nang makita ang nakatalikod na asawa sa larawan. May kalayuan ang kuha noon pero alam niyang si Chin yun. At may kasama itong may katandaan ng babae. Nang mapatingin siya sa isa pang larawan, ay doon na bumagsak ang luha ni William nang makita niya ang malaking tiyan ng asawa niya. Agad niyang pinunasan yun at tinanong kung nasaan ito ngayon. Matapos sabihin ang lokasyon ni Chin, ay mabilis na tinapos ni William ang kanyang trabaho. Ikaw na munang bahala sa kumpanya. Kailangan kong puntahan ang asawa ko. Hindi pwedeng wala ako sa tabi niyang kapag nanganak siya. Agad na napakamot si Arthur sa ulo niya. Papaano ang lolo mo? Paano pag nalaman niyang nahanap mo ng asawa mo? Huwag mong sasabihin sa kanya. At kung malaman man niya, wala na siyang magagawa pa. Iuuwi ko rito ang asawa ko sa ayaw at sa gusto niya. O sige, mag-iingat ka. Salamat. Umuwi ng mansyon si William at nag-impake ng mga dadalhin niya. Excited na siyang makaalis para makita ang asawa niya. Saan ka pupunta? At bakit may dala kang mga bagahe? It's none of your business. William, why? Pipigilan mo na naman ako sa gusto kong gawin. You know how much I love my wife, old man. At ngayong dala niya ang anak ko, hindi ako makapapayag na hindi ko makakasama ulit ang asawa ko. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin ko rito ang mag-ina ko. At huwag mong susubukan na paglayuin kaming muli. Dahil pag nangyari yun, kalilimutan kong naging lolo kita.
Hindi nakapagsalita ang matanda sa sinabi ng apo niya. Saka pa lang niya napatunayan na nagkamali siya ng akala sa apo niya. Naakala niya, ginawa lang yun ng apo niya para hindi siya nito maipakasal kay Diana. Naiiling na nangiti na lang ang matanda. Anak ka nga ang talaga ni Carlos. Dahil pareho kayong hindi napapasunod sa kung ano man ang gusto ko. At tulad ng pangako ko sa asawa mo, hahayaan kitang makasama at makita mo ang mag-ina mo. Kaagad na nagpabook ng tiket ang matanda pabalik sa London. Alam niyang marami siyang naiwan doon, kaya doon na lang siya magpo-focus para matahimik na ang apo niya. Chin anak, nasan ka? Tawag ng kanyang ina sa kanya. Nay, nandito ako sa kwarto. Lumabas ka muna riyan at may bisita ka rito. Agad na napakunot ng noo si Chin nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Kahit nahihirapang bumangon ay bumangon pa rin si Chin para makita ang sinasabi ng kanyang ina na bisita niya. Wala naman kasi siyang inaasahan na bisita, kaya nagtataka siya kung sino ang kanyang bisita. Nakasuot lang siya ng duster na lumabas mula sa kwarto niya. Nakatalikod ang kanyang bisita. Sa lapad ng balikat nito ay tinambol na ng kaba ang dibdib ni Chin dahil kilala niya kung sino ang may balikat na ganon kalapad. Kaya wala sa sariling natutop niya ang kanyang kamay sa kanyang mga bibig para pigilan ng pag-iyak niya. William, mahina niyang sambit sa pangalan ng bisita niya. At nang lumingon ito sa kanya ay doon na bumagsak ang mga luha niya. Kaagad na tumayo si William at walang alinlangan na niyakap ang asawa. Oh goodness, I really missed you so much, wife. Napahagulgol si Chin habang yakap ang asawa niya. Kaagad namang kumala si William sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan ang mga luha niya. Hinalikan siya nito sa noo at labi na kaagad naman niyang tinugon. Sobra-sobrang namiss din niya ang kanyang asawa pero hindi niya magawang magpakita rito. Nang parehos na silang kapusin sa hininga ay saka pa lang siya pinakawalan ng asawa niya. Inakay siya nito papunta sa upuan at niyakap siyang muli. Mula sa pinto ng kusina ay nakita ni Lucia ang tagpo ng dalawa at masaya siya para sa anak niya at wala na siyang mahihiling pang iba kung hindi ang makitang masayang nag-iisa niyang anak. Paano mo nalaman na dito na ako nakatira? Tanong ni Chin sa asawa nang matapos na siyang magdrama. Pinahanap kita. Anong kwenta ng pera ko kung hindi kita mahahanap? Bakit mo naman ako hinanap Nakakontrak lang naman ako para maging asawa mo. Noon yun, hindi na ngayon. Saka pinasunog ko ng kontrata na yun para wala ka nang kawala sa akin. Mula nang mawala ka sa mansyon, malaki ang naging kulang sa buhay ko. At alam kong ikaw lang ang makakapuno nun. Talaga? Pero ba't mo naman ako pinahanap? Gusto lang marinig ni Chin ang sagot ng asawa niya, kaya niya yun tinanong. Kailangan ko pa bang sabihin? Tumangulang si Chin kaya ikinulong ni William sa dalawa niyang kamay ang mukha ng asawa niya. Because I love you so much. Nung una ko itong naramdaman hindi ko matanggap. Pero anong magagawa ko kung ikaw talagang itinadhana sa akin? Wala akong magagawa kung hindi sundin ang laman ng puso ko. Napayakap na lang si Chin sa asawa niya. Sobrang saya niya at mahal din pala siya nito. Kinabukasan ay kasama ni Chin ang asawa na nagbukas sa kanilang sari-sari store. Kung papaano siyang pag-usapan noon, kung bakit siya nabuntis, ay mas lalo ngayong nakita na nilang may kasama siyang lalaki. Ayan na siguro yung ama ng anak niya. Ang swerte naman pala niya kung ganun, ano ko? Kung ako si Chin, itangkil ko na yung ama ng anak ko. Sa ganyan kagwapong lalaki siguradong marami ang gustong magpagapang dyan. Bulungan na mga kapitbahay nila pero tinig naman nilang dalawa. Huwag mo silang pansinin, ganyan na mga tao dito pag nakakita ng gwapo. Kala nila artista ka para sa kanila. Really? Kaya ikaw mag-iingat ka. Tsak na marami ang gustong makuha at matikman ka. Paalala ni Chin sa asawa niya. Pero ikaw lang naman ang gusto kong matikman. Panunoksong sabi ni William. Tuloy ay naalala ni Chin kung papaano siyang tinigman ng asawa niya bago niya ito iniwan sa Maynila. Mabilis naman na namula ang mukha niya habang hindi makatingin ng maayos sa asawa niya. Akala ko noon, panaginip lang yun Pero nang magising ako kinaumagahan, nalaman kong totoo pala ang lahat ng yun. Dahil nakita ko pang pulong mancha sa bedsheets natin. Napayuko si Chin pero kaagad din siyang napaangat ng tingin nang hawakan ni William ang panga niya
at pinataka ng isang masuyong halik ang labi niya. Nang pakawalan nito ang labi niya ay sunod naman itong hinalika ng malaking tiyan niya at kinausap ang baby nila. Baby, I'm your daddy. Huwag mong pahihirapan ng mami mo ha. Mahal na mahal kita anak. Nang idikit ni William ang tenga sa tiyan ng asawa, ay bigla na lang siyang napatawa ng malakas ng sumipa ang anak niya. Nakita mo ba yun, wife? Sumipa ang anak ko. Tuwang-tuwang sabi ni William. Napangiti na lang din na tumango si Chin sa asawa niya. Dahil parang bumalik ito sa pagiging bata dahil sa reaksyon niya. William, kasi may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Nagpa siya si Chin na sabihin na lang sa asawa niya na kambal ang dinadala niya. Oh, why? What happened? May problema ba? Malambing na tanong ni William sa kanya habang nakaupo siya. Ang anak kasi natin. O bakit? May problema ba sa pinagbubuntis mo? Kailangan maipa-check up na kita sa doktor bukas. At, hey, relax lang. Putol ni Chin sa asawa. Wala akong sinabi na may problema. Kung makapag-react ka naman dyan, kala mo naman eh. Kambal kasi ang anak natin. Nakangiting sabi ni Chin sa asawa. What? Oh my gosh, is it true? Paninigurado niya sa asawa niya. Nakangiting tumango si Chin sa asawang batid sa mukha ang gulat at tuwa. What a wonderful blessing! Nakangiting sabi ni William habang yakap ang asawa niya. Promise me, wife, you will never ever leave me again. Mahinang sabi ni William sa kanyang asawa. Promise, William, hindi na ulit kita iiwan pa. Nanatili lang si William sa probinsya hanggang sa mga nakang asawa niya. Hindi na niya ito iniwan habang naghihintay sa paglabas ng anak niya. Sobrang excited na rin siyang makita ang kanyang kambal. William! Tawag ni Chin sa asawang nasa kusina. Wife, I'm here at the kitchen. Balik na sigaw niya sa kanyang asawa. Siya kasi ang nagluluto sa pagkain nila para makaiwas sa mamantikang pagkain ng asawa niya. Dahil iyon ang hilig ni Chin. William! Bilisan mo, ano ba? Taranta namang napatakbo sa kanilang kwarto si William nang marinig ang pagdaing na tawag ng asawa niya sa kanya. Wife! Oh, the heck! Bilisan mo na! Manganganak na ako! Walang alinlangan na binuhat ni William ang asawa at kaagad na naghanap ng masasakyan papuntang ospital. Mabuti na lang at may kapitbahay silang may sasakyan. Iyon ang tumulong sa kanila para makarating kaagad sila sa ospital. Kaagad na ipinasok sa delivery room si Chin habang panay ang daing niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. William, hindi ka na talaga makakaulit. Ang sakit palang mga anak. Ikaw talagang dahilan nito eh. Sa halip na mataway lalo pang kinabahan si William sa banta ng asawa niya. Hayaan mo siyang sabihin kung ano man ang gusto niya, iho. Dala lang yun ang sakit na nararamdaman niya. Ipagdasal na lang natin na magiging ligtas ang mag-ina mo. Kaagad na tumango si William sa biyenan niya. Wala sa kanya ang magdasal. Naniniwala naman siya sa Diyos pero hindi siya marunong magdasal. Pero dahil sa kaligtasan ng mag-ina niya, lahat ay ginawa ni William. Maging okay lang ang mga importanteng tao sa buhay niya. Kahit nasa loob ng delivery room ay maingay pa rin si Chin. Ginawa niya yun para hindi niya masyadong maramdaman ang sakit. Natahimik lang siya nang lagyan na siya ng oxygen ng doktor. Pabalik-balik na naglalakad si William habang panay ang tingin niya sa kanyang relo. 1 oras na sa loob ng delivery room si Chin pero hindi pa rin lumalabas ang doktor na nagpaanak sa asawa niya. Hindi nagtagal ay lumabas ang isang doktor na kaagad namang sinulubong ni William. How's my wife, Doc? Bungad ni William dito. Nahihirapan siyang ilabas ang anak mo, mister. Kaya kailangan siyang i-CS. At kailangan ng gawin yung lahat ng makakaya niyo maging ligtas lang silang 3. Pakiusap ni William sa doktor. Kaagad namang tumango ang doktor. May pinapirmahan muna sa kanya bago ito bumalik sa loob. Lumipas pa ang 1 pang oras. Paglabas ng doktor ay tinanggal nito ang suot na mask at ngumiti kay William. Successful ang operasyon ng asawa mo, mister. William, tawagin mo na lang akong William, Doc. Okay, William. Congratulations. Babae at lalaki ang anak mo. Pwede mo nang makita ang asawa mo kapag nailipat na siya ng kwarto. Nagpaalam na ang doktor kay William at nagpasalamat naman siya rito. Nakaupo siya habang hawak ang kamay ng natutulog niyang asawa.
Marahan niya itong hinalikan sa noo at hinaplos ang pisngi nito. Magpagaling ka, mahal ko. Bulong niya rito. Nang bumukas ang pinto, ay 2 nurse ang pumasok sa loob. Nandito na pong 2 anghelinyo, sir. Nakangiting ani ng isang nurse. Kinuha naman ni William ang anak niyang babae. At ang lalaki ay ang binanyang kumuha. Ay, ang gwapo ng apo ko. Nakangiting puri ng ginang sa hawak niyang sanggol. Halos maluha naman si William na nakatingin sa anak niya. You're so pretty, baby. Mahina niyang sabi habang hinahalikan ng noo at pisngi ng anak niya. Walang kalagyan ng sayang nararamdaman ni William. Mas lalo pa niyang minahal ang asawa ngayong may anak na silang 2. Nang magising si China, yung anak niya kagad ang hinanap niya. Kaagad naman itong binuhat ni William at itinabi sa kanya. Ang ganda at ang gwapo nila, di ba? Siguro, in love ka sa akin kaya sa akin nagmanang 2 nating anak. Proud na sabi ni William sa asawa niya. Napangiti na lang si Chin habang nakatingin sa asawa niya. Bakit? Ako lang ba? Tila nagtatampo niyang sabi sa kanyang asawa. Of course not. Mahal na mahal din kita, wife. At salamat sa pagmamahal mo sa akin at sa pagdadala mo sa anak ko. I love you. Kayong regalo sa akin na hindi madamdaming sabi ni Chin. Ngumuso siya sa asawa na kaagad namang pinatakan ni William ng isang masuyong halik. Wakas.